Almost 2 months pa yan bago tayo magkaroon ng sweldo mula noong na-vlog natin sila. Alright. So, ang isi-share ko po sa inyo sa content ko na ito ay yung naging sagot, no, ni Daddy Frankie. Although hindi directly, he addressed it to everyone, no, para po sa kaalaman ng lahat. But for me, no, it seems like ito yung naging sagot doon sa isang commenter, no, sa isa sa mga upload niya na pinin nila, no, nakapin yun. And actually, ito yon, ito yung nakapin na yun. Yan. So, nang dahil po dito, kasi ang tanong niya, bakit ganun, Daddy Frankie? Transparent ka nga, inaasa mo sa mo pagbili ng gamit, sa bigay mo ng tao sa kanila. Okay? Akala ko bigay yung cellphone, ba't ganun? Ba't ganon? Parang ganon. So, parang may mga binibigay, yung ibig sabihin nitong si Cybergram is may mga binibigay si Daddy Frankie coming from the sponsor, hindi galing sa bulsa niya. Parang ganon yung gusto niya sabihin dito. Kasi, I don't know which part of the content ito, pero nakagawa na ako ng reaction about this one. No, ngayon, ginagawa ko ito ng reaction based na kasi ito sa naging kasagutan ni Daddy Frankie. And yung mga sinabi ni Daddy Frankie is almost, no, nanduroon din sa naging reaction ko na yun. So, ginagawa ko lang ulit ito para bigyan ng diin yung mga sinabi ko, no, na yun yung talagang dahilan. Okay? Ginawa ko lang ulit ito para bigyan ng diin, no, na hindi porke malaki ang views, instant kagad, di ba? Kaya nga may mga sponsor diba? Doon sa video ko na yon na sinabi ko na ang sponsor kasi 2 days makakapagbigay sila, no? Pero yung revenue na makukuha namin sa aming mga content, it take 1 month or 2 months. Kung ngayon namin to in-upload, the following month pa namin ito mapapakinabangan. Okay? Kung ano po yan po yung aking bibigyan ng reaction sa video ko na to. And kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. Alright? So, and as always po, please support po ni Alde sa kanyang mga uploads, sa kanyang mga content. Dahil katulad po ni Daddy Frankie at ni Tekram, siya po ay isa rin sa mga may taus-pusong tumulong sa ating mga kababayan. Siya po yung talagang, kung inyong pagbabasihan yung mga content niya, hindi po siya nalalayo sa mga content ni Tekram at saka ni Daddy Frankie. No? So, ang hiling ko lang po, kung paano ninyo sinusuportahan yung mga content ni Daddy Frankie at ni Tekram, sana po ganun din yung gawin ninyo sa mga content ni Pony Alden para po magkaroon siya ng magandang views. And good numbers of views is equals to good revenue. Ganun lang naman kasimple po yun. Okay? Pero yung revenue, yan po yung pag-uusapan natin base dito rin sa paliwanag ni Daddy Frankie. So, allow me to play portion of that content ni Daddy Frankie wherein, no, sinagot niya po yung katanungan nung pinakita ko sa inyo. No, kasi nako-question siya na bakit tumutulong ka nga pero nanggagaling naman sa mga sponsor yung tinutulong mo. 'Di ba? So, parang ang dating saan nasa napupunta yung revenue mo. Parang ganun yung gusto kong ipahiwatig. Although sabi niya, hindi naman daw siya buzzer, nagtatanong lang siya. So, it's good na sinagot ni Daddy Frankie yun. And Daddy Frankie is, katulad ng sinabi ko, open siya sa any comment or suggestions from the audience, from the viewers, which is good, no? Kasi doon maipapakita yung interaction mo sa mga viewers mo, no? Na nakikinig ka, na yung masagot mo yung mga ganitong questions, although not directly, no? And ginawa mong general information is much better, di ba? Mas magaganda yon para mas maliwanagan yung mga taong maaaring hindi pa masyadong malinaw sa kanila kung paano ba yung galawan ng revenue dito sa YouTube. Okay? So, ito po, allow me to play. Sabi nila na kaya-kaya ni Daddy Frankie, hindi po ganun kadali yun mga kababayan.
Yung iba nagsasabi na kaya-kaya ni Daddy Frankie kasi may views naman. Mga kababayan, mga kabarangay, sa mga hindi pa nakaalam o hindi pa masyadong marunong, kaya nang sinabi ko, welcome po lahat ng opinion ninyo, pinapakinggan ko, tinatanggap ko para mas mapabuti pa lahat. Pero sana bigyan nyo rin ako ng chance para ipaliwanag yung pamamaraan ng pagtulong ng Team Daddy Frankie, lalong-lalo na po ako. Mga kababayan, mga kabarangay, umpisa pa lang na pagpunta ko dito, hindi ko po ito isinusubat, pinapaliwanag ko lang po para alam din ng karamihan. Kasi po, yung iba, sabi nila, ganyan si Daddy Frankie, ganito, ganyan. Mga kababayan, umpisa pa lang, hindi pa po ako nakakapag-upload ng video, may mga inutulong na po tayo. Hanggang mula nagsimula kami na mag-upload sa kanila hanggang ngayon, sa dami na nang naibigay natin at naitulong din ng ating mga kababayan, hindi po yan itinatanggi. Pero pagdating sa video, almost 2 months pa yan bago tayo magkaroon ng sweldo mula noong na-vlog natin sila. Kaya sana unawain at intindihin nyo rin po ako dahil hindi porkit nag-video ako ngayon is bukas may sweldo na, hindi po ganun. Pero salamat pa rin sa Panginoon mga kababayan. So yan. So yun na po yung naging sagot dito sa nag-question. No? Ito po yun. Although katulad ng sinabi ko, Daddy Frankie did not directly answer these questions. No, parang generalize niya. At sinumulan niya sa umpisa. Yun din po yung sinasabi ko na mayroong mga ginagawa si Daddy Frankie na hindi niya na binablog, especially if it comes from his own pocket. Kung papansinin po ninyo, lahat ng mga binabanggit ni Daddy Frankie ay mga sponsors. Yun po yung mga taong nagbigay. No? Which is, ano lang naman po yun, token of appreciation ni Daddy Frankie, kaya niya minimension yung mga pangalan ng mga yan. Yung iba nga ayaw magpa-mention eh. No? So, kung yan ay minimension ni Daddy Frankie because gusto niya lang maibalik in his own little way yung mga binibigay na tulong ng mga sponsor na yan. Diba? Yung pagpunta pa lang nila dyan, no? Pagpunta pa lang nila sa lugar na yan, hindi sila sigurado kung ang video na ikinontent nila ay magkiklik, kakagatin ng masa. So doon pa lang po, gumagastos na si Daddy Frankie. Gasolina, oras, pagod, diba? Magbibideo yung mga videographer niya. So yun pa lang po, gumagastos na si Daddy Frankie. Wala pa doon yung pag nandyan na sila talaga sa lugar. Diba? And nakikita naman natin, lahat ng pinupuntahan ni Daddy Frankie na beneficiary, may inaabot po siya. So lahat po ng pagsisimula ng mga content ng kahit sinong charity vlogger, it start from their own money. No? Wala pa pong kinalaman yung mga sponsor dyan. Papasok na lang ang sponsor kapag napanood na nila yung video. Pag nakita po nila yung kalunos-lunos na itsura ng mga taong binablog ni Daddy Frankie. So yun po yun. Kaya doon sa mga nagtatanong, katulad nito, no, na nako-question, kasi nga, galing naman daw sa sponsor yung binibigay. Correct. May nanggagaling po sa sponsor. Pero bago naglabas ang sponsor, si Daddy Frankie, si Tekram, si Pony Alde, naglabas po yan ng sarili nilang pera. No? From their own pocket na hindi pa ni-upload yung video. Katulad ng sinabi ni Daddy Frankie. No? Pagpunta nila dyan, hindi naman automatic yan uploaded eh. Diba? May mga naka-schedule na. Nakikita nyo naman yung mga schedule ng mga upload ni Daddy Frankie, diba? Yang mga video na napanood natin na to, katulad nitong video na yan, maaring few days na yan. No? Bago in-upload. At marami nang nilabas na pera. No? Yan, dyan sa video na yan, namili sila. So, kailan pa sila namili niyan? Di ba? So, yun po, yung sinasabi ni Daddy Frankie. No? And it takes 2 months, correct. Kasi, kung halimbawa, no, ngayong araw, no, ngayong linggo, in-upload yan, may cut-off po, no, ang pagpapasahod kay YouTube. And normally, yung kinita mo ng ngayong buwan na to, ng April, no, sasahurin pa po to ng Mayo. No, Mayo nyo po makukuha yung revenue ng April ninyo.
Kaya nasasabi ni Daddy Frankie na dadalawang buwan. Yeah? Ganun po katagal ang inaabot nun. So, yes, magkaka-revenue talaga siya. Pero, naglabas muna si Daddy Frankie. O sasabihin nyo, nabawi niya naman yung pera niya. Yes, nabawi niya yan if makakagatin ng publiko. Diba? Ngayon, masasabi natin na lahat ng video ni Daddy Frankie is talagang nagkakaroon ng revenue. Totoo yan. No? Pero, paano niya sinimulan yan, yun po yung hindi ninyo masyadong alam. Hindi nyo po medyo naiintindihan. No, katulad po ng sinabi ko doon sa last video ko, na hindi naman agad-agad nakukuha nila yan. Unlike yung mga binibigay ng mga sponsors, no, na pwedeng bukas or pwedeng ngayon din, marireceive ni Daddy Frankie yan. So, maibibigay niya kagad na tulong yan. Pero yung mga yon, no, nagbigay yung mga yon nung napanood na nila yung video. Pero si Daddy Frankie, may nasimula na. Katulad ng sinabi niya, marami na siyang nabigay bago pa kumita or kung kikita man yung video na in-upload niya. So, kumbaga, naglabas na sarili niyang pera si Daddy Frankie without assurance na kikita yung video na yon. Diba? Dito, sa video na to, itong napapanood natin na to, hindi naman talaga itong magkakapatid ang target nila, di ba? Yung nanay. Yung nanay, yung inilapit. Pero hindi nila inabutan yung nanay. Di ba? So kung hindi naisip or hindi nakita ni Daddy Frankie yung kalagayan ni John Paul, so kung June pa lang, pwede nang natalo si Daddy Frankie. Di ba? Kasi yung gasolina niya pa lang, yung oras niya pa lang na pwede niyang dalhin dun sa ibang beneficiary niya. Na-consume niya dito eh. Di ba? Wasted na. It so happen lang na may problema rin pala yung anak. So doon na-divert yung tulong ni Daddy Frankie. Ngayon, nakita nyo kumita. Nakita ninyo maganda yung views. Because diyan po pumapasok yung diskarte na ng mga vlogger. Paano nila ipipresent ngayon yan sa ating manunood. So, hindi po porke nakita natin na kumita, galing, nakita ninyo yung sitwasyon, no? Iniisip nyo kumita ka agad. No. Yan pa rin ay kung paano pa rin in-offer ni Daddy Frankie sa atin yung sitwasyon ng buhay ng mga tao na yan. Okay? So, doon no, sa nagtanong na yon, yan po sana nasagot na, no? At doon pa po sa may mga ganong agam-agam, hindi lang kay Daddy Frankie, even to the rest of those vlogger na to, si Techrams po ni Alde. Bago po natin napanood yung mga videos na nakikita natin sa mga content nila, no? Gumastos na po yan. Gumastos na po sila. Nag-spend na po sila ng oras nila. Nag-devote na po sila ng time nila, no? Para matulungan yung mga yan without assurance, no, nakakagatin ng masa yung content na gagawin nila or yung video na ginagawa nila. No? So, ano po yan? Paglilinaw lang po ni Daddy Frankie na same thing. It goes to other vloggers. Ganon din po yung sasabihin ng mga yan. No? Na sa kanila nagsimula yung pera bago may tumulong na iba. Okay? So, kung nagkaroon man ng maraming extra si Daddy Frankie, siyempre, talagang kumita yung yung mga videos niya. Pero nakita niyo naman, binabalik niya. Katulad sa video na to, nabilhan niya ng motor. Diba? Yung tatay nila Polibic. And some of the sponsors is part of it. Diba? At yung revenue niya, nandiyan. Sabihin na natin sino lang siguro dinagdag ni Daddy Frankie dyan? Of course. Kasi may iba pa siyang beneficiary kailangan tulungan eh. Di ba? Ang dami pa. May mga bago pa siya ngayon nakikita. Si Charmaine pa lang, ang dami na. Malaking gastusin na si Charmaine. Si Ate Nida, kahit wala na sa poder niya, pero minomonitor niya pa rin. So, kumbaga, malaki nga, kung sa malaki. Pero yung expenses. Tsaka yan sila risky, yung mga kasama niya, yung team niya. Inaabutan niya yan, pinasasahod niya yan. Yung videographer niya, pinasasahod niya yan. So, hindi lang yan napupunta kay Daddy Frankie lahat.
Kaya wag niyo pong iisipin na yung revenue niya ay malaki. Yes, malaki kung sa malaki, pero tignan niyo po yung expenses. Gasolina pa lang ngayon, magkano lang gasolina? Magkano ng gasolina? Hindi niyo ba napapansin? Malimit sa mga karinderya lang kumakain sila, Daddy Frankie. Hindi sila kumakain sa mga fast food. Oh, di ba? Puro mga kantin, mga karinderya. Hindi ko minamaliit yung mga karinderya. What I mean is, kumbaga, doon sila sa mabubusog sila, no? Hindi sila naghahanap nung naka-aircon pa. Di ba? So, yung mga ganung bagay, no? Yun ay expenses ni Daddy Frankie. Ngayon, kung may nagbibigay man sa kanya, na para sa kanya, for sure, binabalik niya rin yan, tinutulong. And of course, talagang some of that revenue, syempre gagamitin niya. Sahod niya yun eh. Diba? Yun yung bunga ng kanyang pinaghirapan. No? Nagkataon lang na he's hitting two birds in one stone. Kumikita siya, nakakatulong pa siya. At nabibigyan niya ng tsansa yung mga may kakayanan na kababayan nating tumulong sa kapwa nating may hirap na mga kapuspalan. Diba? So marami. Marami siyang naging benefits at higit sa lahat nakakatulong siya. Secondary na lang kung sasahod man siya. No? Kasi sinishare niya pa rin naman yun. Okay? So, doon no, sa nagtatanong na yun and at sa iba pa na may mga ganong isipin. Hindi lang sa katulad ni Daddy Frankie, sa lahat ng charity vloggers. No? Yung legit charity vloggers, ganun po yung nangyayari. No? Before pa kumita yung video, kumbaga nag-abono na sila. Without the knowledge or without assurance na magkiklik yung video or yung content na ginawa nila. Okay? So, yun lang po. Yung gustong i-share sa content na to and lagi pong tandaan, issue lang tayo, walang personalan. Dito na lamang, maraming salamat.